vlogger po 'no, na nang-estafa po kay, Sir Mike Cervera ng malaking halaga. Grabe, milyon po. Oo, milyon po yung, inestafa nitong, vlogger na 'to 'no. So meron po tayong, bibigyan ng reaksyon dito mga pre 'no. Oo, panoorin po natin ang balitang ito. Siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy, kung hindi ka pa nakakapag-like, share, subscribe sa Bengador, benggahin mo na po 'yan. Para naman po ay maging updated po kayo sa bawat live po ng Bengador. At siyempre mga pre, no? Meron pong Facebook page ang Bengador. Hanapin nyo na lang, search nyo lang po. Benga, space po, door. Bengador. Ayan. So, maraming salamat po sa magfa-follow po, no? Sa Facebook page ng Bengador. At siyempre, dito sa YouTube channel. Ayan. Siyempre, meron po tayong sariling Facebook, Ballpoint Man 2.0. And siyempre, YouTube channel po natin, Ballpoint Man 2.0. So, ito na mga pre, no? Tuloy na po natin itong balitang ito, panoorin po natin. Inirereklamo ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Tandaan mo umorder pala ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Tapos, Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger. isang taon na yung nakalipas. Mukhang nagkamali ka ng taong binangga. Itong vlogger na to na hindi nagbayad kay Sir Mike, mukhang mali ka ng taong binangga. Hindi lang ba sa vlogger yan si Sir Mike, negosyante pa yan, di ba? Bukod sa negosyante, vlogger pa, di ba? Binangga mo ngayon, di ba? Hindi ka nagbayad ngayon. Balita ko yung mga cheque, tumalbog pa daw. Another kaso yun, may kaso yun. Yari ka dito, ding! Ding! Basta ding talaga no? Ano ka talaga? Bad, ding! Pero active daw sa social media. Ano yan? Yan ang vlogger, pero active daw sa social media. Sana all active na active sa social media. Puro pasikat sa social media, pero hindi marunong magbayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Partida, sikat. Sikat na vlogger. Yari ka, mukhang itong at balita ko mga pre, etong sikat na vlogger na to, kumbaga, marami po siyang nabiktima. Diba? Yung iba, 5D umano 500,000, mga ganung halaga. Hindi lang po si Sir Mike. Pero mas malaki, sa pagkakaalam ko, si Sir Mike kasi 15 million pesos. Ikaw ba naman yun? Diba? 15 million pesos. Oo, laking pera yun mga pre. Kaya, sa pagkakaalam ko, pag ganitong kaso, no bail to. Pag hindi mo inayos to, yari ka talaga. Matutulad ka kina Bong Revilla. Ano ba yung kay Bong? No bail din yung kaso nun Pero ang problema, halos isang taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni Yan tayo panay forma panay pag-flex-flex ng mga kung ano-anong piniplex niya dyan. Wala naman pala pambayad. Hindi na po nahiya. Walang hiya nga Isingko ang inirereklamo. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Patay ka dyan. Ano sabi ni Sir Mike? Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang Kita mo yan, may mga sasakyan ka. Diba? Kompleto ka naman ng sasakyan. Benta mo yan para may pambayad ka. Pa-flex-flex ka pa ng mga ano mo dyan. Hampas lupa ka naman pala. Utang ina mo ka. Hindi ka marunong magbayad. Bayad din pag may time, aba. Wag mag-flex-flex ng ano dyan. Kung ako sa'yo, yung mga flex mo mga sasakyan dyan,
Yung mga kung ano meron ka ngayon, ibenta mo yan para may pambayad ka. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman, bakla. Hindi ka guding. Bading ka, bading. Big order ng inakalang legit na kliyente. Nakita ko naman sa presentasyon niya, ang sabi niya, 100 mahigit yung branches niya. Kaya... 100 mahigit yung branches tapos hindi makabayad. Diba? 100. Si Sir Mike kasi nagtitiwala lang talaga, diba? So, hindi naman natin masisisi si Sir Mike kasi negosyante din po yan eh. So, ang kay Sir Mike lang, tamang negosyo lang. Estapador pala. Diba? Nagka-leche-leche na. Harapin mo na lang yung ikakaso sa'yo. Diba? Sabi ko, okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad dahil hindi pinangalan sa beauty vlogger tapos yung nag-provide si Sir Mike Cervera. Hindi pa bayad, partida yan ha. Dapat nga pangalan ni Sir Mike yan eh. Diba? na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger. Bagay na Kapal talaga ng mukha, no? ikinasasama ng loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke. Nako, tumalbog. Yan. Patuwad-tuwad ka sa larawan mo yan, sa picture mo na yan. Wala ka naman palang pambayad. Nakakahiya. Panibagong kaso yon yung mahigit 20 tseke. Grabe. Yari ka dyan. Mag-ano ka na lang. Magdasal ka kay Kibuloy. Baka sakaling, matulungan ka. Baka sabihin ni Kibuloy sa'yo, anak, kung nakikinig ka man ngayon, putang ina mo ka, samahan mo ako sa kulungan. Diba? Masama ba yung sina-advise ko? Hindi naman tangin na nasingit pa nga si Kibuloy. Yung kantutero na si Kibuloy nasingit pa. Closed na pala ang mga account. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active na active pa sa social media ang beauty vlogger. Sana all! Mapapalakpak talaga na tayo nito sa inis no? Active na active. Kumbaga magpe-flex siya ng ganito. Yung, may mga pa-challenge yata itong baklang ito no? Tapos hindi siya nag-iisip. Marami pala siyang na-scam. Marami siyang na-scam. Tapos active sa social media. Diba? Saan niya kaya kinukuha yung kapal na mukha niya? Ha? Kung ako niyan, wala po akong mukhang may papakita sa social media. Ngayon, kung bibisitahin niyo po yung Facebook page nito, yung comments po niya, naka-off. Hindi ka po makakomment. Guilty ang animal. Ay, nako. Ba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. 'Di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula sa... Painan niyo ng lalaki. Lalaki painan niyo, lalabas yan, sasagot yan. Sana mabulo ka sa kulungan ha, kasi hindi ka marunong magbayad. Wala kang karapatang maggala-gala dito sa Pilipinas kung ikaw naman maraming biktima.
at nang i-scam ka lang, dapat mag-relax ka na lang sa kulungan. Ha? Yung social media mo, iburahin mo na yan. Walang kwenta yan. Ha? Walang bilang yan. Kala mo naman no? Sikat ka tapos wala kang pambayad. Scammer ka. Unang-una pa lang, kung hindi ka marunong magbayad, dapat di ka na nangutang. Anong inutang? Beauty product, sa lang 13 million pesos. Di nga lang nabayaran, di ba? O kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, yung inyong mga reaction patungkol po dito.